magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Ayun. Shout out kay Adrian. Yan. Ang ating technical director. Iba talaga si Adrian. Malapit na yan. May ano tayo, Adrian, ha? Tutorial. Tapos, ang ating chief, si Elmer Francisco, yung chairman ng Francisco Motors, ang pinataas ng antas ng ating transportasyon. Ayun. At magandang hapon sa mga OFW across the globe. Magandang hapon po. Ayun. Kayo ba'y nagustuhan nyo ba yung palabas kahapon? Si Pao Sibol. Yan, Pao. At sa kanyang asawa, si Bianca. Yan. Lito Corleto. Erwin Azul. Ricky Corleto. Ayan. Ayan. Mga barkada. Ayan, di ba? So, anyway, tayo'y pahantong sa panibagong... Siya nga pala, kung ako'y makikiusap sa inyo, makikiraan lang po, no? Itong makikiraan po, sari-sari, is more on the positive side. Kung meron tayong babaguhin natin. Ngayon, hingi lang po ako ng inyong mga suggestions, kung pwede kayong mag-comment, hindi mag-comment po kayo. We will appreciate so much. Kung meron kayong gusto nyong baguhin namin, kami po yung nakikinig. Kasi kayo, kung bakit kami ay nandito. Yeah. Yeah? So, kung mag-comment po kayo, sige lang. Ngayon, unti-unti na po natin pinapaganda ang ating programa. Yung programa na dating ako lang dito, no? Ngayon, meron ka ng possible, di ba? Ayan, isang segment na makikiraan po. At pinag-uusapan pa namin kung ano pa pwedeng pagandahin ang makikiraan lang po na programa para ihain namin sa inyo ang pinakamagandang programa, no? Informasyon, education, no? Ito ang programang makikiraan lang po. Anyway, tayo po ba ay dito meron tayong meron tayong mga meron tayong mga iba-ibang klaseng disappointment, di ba? Diba? Meron ba tayong na-disappoint ng isang tao? Yung disappointed. O natatakot ba tayo ma-disappoint natin ang ibang tao? Alam natin, natatakot tayo ma-disappoint natin sarili natin. Di ba? Ano bang disappoint sa Tagalog? Sige nga. Sa mga disappoint. Anong big sabihin ng disappoint? Sa Tagalog, disappoint. O kaya, nag-Google po ako. No? Ang sabi ng Google, ang disappoint daw is bigo. No? Kung mabigo o binabigo, no? Na-disappoint. Nabigo. Di ba? Yun. So, kung ikaw ay nabigo, no? Halimbawa, ako nabigo. No? Meron ika nga na-disappoint ako, di ba, sa sarili ko, no? Kaya may pagbabago.
kayo ba ay natatakot na ma-disappoint mo ang ibang tao, 'no, nabigo mo yung ibang tao, 'no? Kaya yung ating ano nga, yung kahapon nga, 'di ba, si Pao, nabigo niya ang kanyang ina, 'no? Isa sa mga process ng ano, natatakot siya dahil hindi niya mabigay yung kanyang inaasam para sa kanyang ina, minamahal na ina, 'no? Yan. Magandang magandang hapon po. Yung pala yung magandang hapon po, Mrs. Avellana at si Tessie. Ayan. Ayun. So, meron ba tayong nabibigo na isang tao, no? Pagka nabigo ba natin at natatakot ba ho ba tayo, no? Meron ba kayong takot para mabigo natin ang ibang tao? Ito yung mga fear, no? Takot na madalas natin, ika nga'y parang hindi natin alam pero nangyayari na pala, yung fear na 'yan. So, yung fear na 'yan, ang mangyayari, unti-unting pumapasok sa ating system. Akala natin, hindi natin alam na may takot na pala tayo o kasi ayaw natin mabigo. Meron tayong objective sa buhay, eh, 'di ba? Ngayon, pumapasok 'yan yung takot na 'yan doon sa subconscious mind, okey? Pagka meron tayong, meron tayong sinasabing, subconscious mind na puwedeng unti-unting pumapasok sa system natin. Kasi ang problema ho, 'pag pumasok ka sa subconscious mind, 'di ba nasabi ko na ho sa inyo noon, be careful of your subconscious mind. Kasi ito mabalik ho ako, maiba ho ako. Na nung panahon namin meron ng tinatawag na, um, box masking na tinatawag. Yung kasi meron kaming tinatawag na plaka, dati CD 'no, pero before that, plaka. Bina-backmask namin ho yun. Meron palang mga evil spirit or evil phrasing ang ginagawa pala ng mga ibang mayroong plaka. Pagka binaligtad mo yung ikot ng plaka, yung pala nagpe-praise sa evil. Na patok ho yung isyung ho yun sa mga rock and roll, 'di ba? Lalo na yung mga metal, nagpe-praise pala sa evil. Eto, pumapasok pala sa subconscious mind, ng tao. Ang music po pumapasok sa subconscious mind. 'Pag sinabi ng music, kita niyo, merong study, 'pag gusto mo magandang mood, 'no? Gusto mo magandang mood, magpapatugtog ka ng magandang mood sa music mo, nagbabago ang mood mo, you know? Yung ang mangyayari dun, ang mangyayari ho dun, unti-unti sa subconscious mind, mag-aano yan, papasok sa isip mo hanggang maging, parte na ng buhay mo. Oh, katulad ng sinabi ko sa inyo noon, ang isang bata nung sinabing, "Wala ka, balewala ka," 'di ba? Yan pumapasok ngayon sa subconscious mind mo 'yon, yun. Hanggang sa paglaki mo nagiging balewala ka, yan, 'no? Balewala ka, hindi ka importante. 'Pag pumasok sa bata, kaya importante sa bata pa lang binibigyan mo ng affirmation, 'yon. Affirmation, binibigyan mo ng mga magagandang mga, kaya nga, magagandang praise, 'no? Kaya nga may sinasabi na reward and punishment, 'no? 'Pag maganda ang ginawa, bigyan mo ng reward. 'Pag hindi maganda yung ginawa, bigyan mo ng ano, ng payo, 'di ba? Kaya importante ho sa atin, meron hong inaalagaan na subconscious mind.
Kaya dito sa ating, pinag-aaralan natin, wag ho ang pinag-aaralan po natin ay takot, mabigo para sa iba. Kadalasan ho, yun ang takot natin, mabigo natin ang ibang tao. Lalong-lalo na doon sa minamahal natin. Minsan, hindi lang sa minamahal. Ah, pati doon sa mga boss natin, kaibigan, asawa, di ba? Minsan, sa sobrang takot natin, nagagamit na nila yung takot natin in their benefit. Yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari. So, kung meron kang fear na ma-disappoint mo ang ibang tao, ito ho, meron tayong mga ibang tips na pwede natin ah, tips na pwede natin pag-aralan. Alam natin mga goal natin, goal din ng ibang tao, no? Pero, wag sabi ko nga sa inyo noon, wag kayo matakot na magkakaroon kayo ng pagkakamali. Hindi natin kasalanan kung tayo ay nagkamali. O meron mga sitwasyon katulad ng nangyari kay Pao, di ba? Merong sitwasyon na hindi inaasahan na mabibigo natin ang mga iba. Pero minsan nasa isip lang natin, no? So, meron mga iba yung ideas ng ibang tao, iba yung idea mo. Katulad ng example ko ulit sa inyo, yung nangyari kay Pao. Sabi niya, umiyak siya. Sabi niya, natatakot siya dahil hindi niya na mabigay yung ayan, humihingi siya ng tawad. Sabi ng kanyang ina hindi mo kasalanan. Correct naman talaga, di ba? Kaya sometimes, yung takot natin na minsan nasa sarili lang natin, yung takot, mabigo natin ang ibang tao. At minsan, pag ganun ang nangyari, sabi ko nga, ang ang bigo ay mapupunta lang, ika nga, ay gagamitin ng ibang tao yan para yung para sa kanilang benefit. Hey, ano itong mga itong hindi natin pwede ma-please lahat ng tao. Yan ang unang-una. Meron tayong pagkakaiba. Meron tayong mga masasabi kong iba yung perspective ng ibang tao. Iba yung perspekto ng ng sarili mo. Iba yung sa asawa mo. Kaya meron tayong mga ah, meron din mga katulad niyan, mga friends, no? Families. Iba yung ideas nila. Iba yung idea mo sa ideas nila. So, okay. Ang una, accept na accept na dapat nila, may papasok na sa isip natin, hindi ka, yung, sandali accept you are not enough in the sight of others. Okay. Siyempre, ito, kung madidisappoint sila dahil ikaw ay may pagkukulang, okay lang yan. Kasi yung, yung expectation nila, iba yun doon sa expectation mo sa sarili mo. So, ika nga, iba yung individuality mo sa individuality ng ibang tao. Kaya nga sinasabi ko sa Desiderata, anong sinasabi? Don't compare yourself to others because you may find yourself less or greater to that person. Kaya nga, merong ang sinasabi, no, uh,
Meron sinasabing cross grocery. Ito yung noon pa to. Naglalakad siya. Ito yung si cross, yung cruise, yung mismo. Cross grocery. Punta siya sa isang department store. Punong-puno ng cross. Sabi niya, punta siya doon. Nakita niya si Jesus. Sabi, pwede bang palitan ko tong cross na to? Bakit? Kasi parang walang walang okay lang sa akin pero masyadong mabigat. Sige, pwede mong palitan, sabi ng gano'n. Okay. Punta siya. Nakita niya yung isang cross. Sinuot niya, binuhat niya, no? Nung binuhat niya, masyadong mabigat, di ba? Masyadong mabigat. Ay, sabi niya, hindi pwede ito. Pinalitan niya, masyadong mabigat, hindi niya kaya. Pagbalik niya, pupunta siya sa kabilang aisle, nakita niya, sinuot, binuhat niya ng isang cross naman. Ang bigat. Ay, ang gaan pa na, ang gaan. No, ang gaan-gaan, sabi niya. Ay, walang challenge ito. Walang challenge na tong cross na to. Anyway, pipunta siya sa kabilang aisle. Binuhat niya yon. Ito, eksakto na to. No? Eksakto na to. Hindi mabigat, hindi magaan. So, ano nangyari? Punta doon sa babayaran niya na. Oh, eto na ho, yung cross na napili ko. Kapalit mo ng ano, ng binalik ko. Sabi niya, so magkano ho? Alam mo sabi niya, wala kang babayaran. Bakit ho? Kasi yan din yung cross na dala-dala mo kanina eh. Yan din yun eh. So it only shows yung cross ho natin. Hindi mo mabigat, hindi magaan. So ganun lang ho yun. Kaya yung cross mo, iba yung cross ng ibang tao. Huwag kang matakot. No? Kasi natatakot tayo, ma-disappoint natin yung ibang tao because akala natin yung cross natin ikakaiba o pareho sa ibang tao. Kaya don't compare yourself to others. May kanya-kanya tayong cross. Yung cross natin, iba ang cross ng iba. Yun ang ito medyo mabigat ang dating. Minsan, ang goal natin, ipini-please natin ibang tao. Hindi natin pini-please yung sa sarili natin. The more we please others, the more we get disappointed. Kasi hindi naman nakikita ng ibang tao yung yung gusto na maayos ba? Di ba? So, medyo harsh na itong sasabihin ko, huwag tayong gagawa o huwag tayong masyadong matakot dahil gusto natin ma-please natin ibang tao. Kaya huwag tayong, ika nga, yung takot na yun, dapat alisin natin. May kanya-kanya tayong krus. Yung krus na yun, at saka yung pananaw ng ibang tao, para sa kanya, iba sa pananaw mo. Kaya nga sabi ko nga, meron kang ma-fail ka din, no? Pero yung failure mo, yung success mo, sa'yo yun. Hindi sa kanila. Kung na-meet mo yung expectation nila, no? Hindi mo sila na-disappoint, that's yours. Hindi para sa kanila. At kung na-fail ka, that's yours also. Hindi para sa kanila. Kaya, kaya yung takot natin, dapat hindi natin dinadala para ma-please natin ng mga ibang tao. Ibang perspective ng iba tao sa perspective natin.
So, imposible talaga please lagi natin lahat ng tao. Yes, we can please no, once in a while may ibang tao, lalo yung mga mahal natin sa buhay, anak natin, no? Yung asawa natin, please natin yun. Pero there are times hindi natin sila please. Or if there are times madi-disappoint din natin sila. Pero it will never stop yung disappointment, no? Hindi will never stop the disappointment giving love to them. Yun. Hindi dapat tumigil ang pagmamahal natin dahil meron tayong disappointment. Okay lang na mayroon ng disappointment, di ba? Pero dapat hindi natin binibigyan yung disappointment at nakikita natin sa ibang tao at natatakot tayo. Okay? Okay. Si 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 Mark Manson, no, explains na it's not the value to question others. It's the value of question ourselves kung tutuusin. Yan ang sinasabi ni Mark Manson, no? Yung values na yung nakikita natin na dapat natin makita natin sa sarili natin na hindi lahat ng pagkakataon na meron tayong ah, hindi natin yung laging napi-please natin ibang tao. There will come disappointments, no? There will come also happiness, joy, no? But sasabihin ko sa inyo, mas matitikman natin tong happiness na to and tong joy na to kung mas marami tayong disappointments. Okay. Konting setback para masabi kong mas bago tayo pumunta doon sa susunod na tips natin. Ang disappointments natin doon sa mahal natin sa buhay, hindi lahat, no? Hindi lahat ang happiness, no? Ang happiness natin, hindi lahat masaya. O hindi lahat puro success. Kaya natin natitikman yung happiness at saka joy because we have a lot of failures. Yun. Marami tayong failures. Marami tayong disappointments. Kaya yung reward, kaya nga ang reward ng happiness and joy, ang joy natin because of the failures. Kaya our disappointments will never stop disappointing others. One thing, yung mga athletes, bago nakakuha ng gold medal yan, sabihin na natin si Michael Jordan, di ba? Si Michael Jordan, hindi naman number one pick yan nung high school tsaka nung college. Nag-practice lang ng gusto yan. Mas marami siyang pains than success. Ika nga, kung mas marami kang pain, pagdating ng araw, yung success mo, it is more pleasurable because you have a lot of disappointments. You have a lot of failures. Di ba? Okay, balik ko, punta tayo sa chess. Yung magaling mag-chess, marunong mag-sacrifice. Laro ng chess. Yung magaling mag-chess, ito nakikita ko sa mga grandmasters. Yung mga naglalaro ng chess, mas magaling sila because they need to sacrifice. Hindi lang once or twice or thrice. Para manalo sila, ginagawa nila, sinasacrifice nila ang mga lalaking piyesa nila.
ganon din tayo. The more we love success, the more ika nga we have more failures. Kaya disappointments is embedded to our success. Ngayon, kung hindi ka natuto doon sa failures mo, ibang bagay naman ho yun. So, importante, meron tayong disappointments, pero hindi ibig sabihin yung disappointments na yan, no, nakaakibat lang o natatakot lang tayo para dyan sa ibang tao. Okay. Ito, push yourself in your comfort zone. Minsan, gusto na natin na doon tayo sa comfort zone natin. Yung comfort zone natin na sinasabi na tayo, no, eto, okay na ako dito. At least, hindi ko na madidisappoint yung ibang tao. Paano kayong growth mo? Di ba? Paano yung growth mo kung hindi ka aalis dyan sa comfort zone mo? Kaya tulad nito. Anak ko, ito, masasabi ko lang kasi sa inyo yung experience ko sa anak ko, no? Sa family ko. Kasi the best na pwede kong ibigay sa inyo ng example kasi yung family ko eh. Okay, anak ko. Ang anak ko ho, meron ho siyang sakit. Inborn ho siya, isa lang ho ang baga niya. Yung buong baga niya, on the right, wala ho yun. Meron lang ho siyang baga on her left. Pinanganak na ho siya ng ganun. Ngayon, natatakot kami. Dahil every month, nung infant pa siya, nagsiskip lang ng another month, pasok naman kami sa hospital. Ang hospital ho noon, at that time, 1997, 1998, kumaabot kami ng 40,000, 50,000. Ang laking pera ho yun. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera. Yan ang sinasabi ko, yung comfort zone. Eh. Hanggang inalagaan ho namin siya at tinuruan namin, which is mukhang mali. Nilagay lang namin ho siya sa isang kwarto para walang mikrobyo ang makapasok sa kanya. Pero nagkakasakit pa rin ho siya. Ano mong ginawa ko? Hinayaan ko siya maglaro sa labas. Simula ho siya naglalaro sa labas, nag-adapt ho ang kanyang lungs. Nag-adapt yung kanyang lungs. Anyway, bago ho tayo magtuloy, commercial break ho tayo. Adrian. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga tuber heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay.
Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Igan D. Capistrano ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagbubugay po, sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Yun. Maraming salamat kay kasamang Rick Capistrano. Ayan ang ating scientist. Diba ka na talaga, Kuya Rick. Okay. Kay Sir Kat. Ayan. Maraming salamat, Sir Kat. At ang ating kasamang kaibigan na si kasamang Romel San Pascual. So, sa susunod na programa, makinig ko kayo dyan. Ayan. Anyway, ituloy ko sa inyo. No? Yung sabi ko nga, get out of your comfort zone. Ang comfort zone, tuloy ko yung aking kwento tungkol sa aking anak. Yung comfort zone po ng aking anak, nadudun lang sa kwarto. Kasi isa lang ang baga niya. Tandaan natin, ang pinakamalaki natin na baga on the right side. And then, yung left side ho natin, isa sa pinakamaliit. Yun lang ang meron ng aking anak. Tanong ko daw sa isang kaibigan kong doktor. Kababata kong doktor. Sabi ko, paano ba to? Sabi ko niya. Ano mo sinabi niya? Diniretso niya ako eh. John B, didiretso na kita, sabi nga nun. Ayoko yung paligoy-ligoy. Pero medyo mabigat ang niya eh. Binitaw niya ang salita. Kasi ang brain kailangan ng oxygen, which is right. Dahil lang ang baga niya, iisa lang, hindi kakayanin ng kanyang brain. Fatal yan. I beg to disagree, sabi ko sa sarili ko. There is a miracle coming from that. Sabi ko. So, yun ang sinasabi ko. Nung pinalabas ko siya sa bahay at naglaro sa garden, pinabayaan ko maglaro, papawisan, pero hindi ang ginagawa ko. Punas agad. Pero hindi pa rin nag-a-adjust yung kanyang katawan. Balik ka ulit kami hospital. Gastos ulit kami ng 50,000, 40,000. Hindi pwede ho siya sa ward. Kasi doon sa ward, marami din hong sakit. So, dapat naka-private ho kami. Ang hirap po, no? So, yun. Tapos, after a week o 2 weeks, nadutong kami sa hospital. Siyempre, nga asawa ko, nag-absent.
Kung hindi man pwede siya mag-absent, ako tag-alaga. Ako'y kasi kailangan matulog ng asawa ko. Ako yung akong magbabantay maghapon. Sabi ko sa inyo kung paano siya matulog ng anak ko, ha? O kung paano huminga. Alam niyo kung parang humihilik. Ganon ang hinga niya. Ganito, ah. Ganon ang hinga niya. May halak. Meron panahon, isasaksyon yung kanyang plema. Kasi mabigat ho yun, ha, sa isang magulang. Instrumento, isasak yung plema doon sa bibig ng anak mo. Ayaw ng anak ko. Masakit daw. So, isa sa mga dilema ho namin yan. No, bilang isang magulang. No, gumaling ulit. Pinabayaan ko pa rin maglaro sa labas. Hanggang unti-unti. Pero bumabalik pa rin kami sa hospital. Unti-unti na-adapt niya. Okay. Another struggle. Yung anak ko ho, dahil nung bata pa ho siya, pinapakain siya ng, ano alam niya yung Cerelac, yung infant food. Nung pinapakain siya ng infant food, hanggang naging 2 years old, yun pa rin kinakain. Ang sabi ko sa misis ko, bakit hindi mo pakainin ng tunay na pagkain yan? Kasi hindi na pwede. Iba na yung kailangan ng katawan yan. Ano sabi? Kasi hindi pa pwede. Bakit? Dahil ang kanyang daanan ng pagkain, according to the x-ray, infant pa. Magchuchok lang yan. Baka mamatay yan. Sabi ganon. Okay. Bigyan ko kayo ng picture. Okay? Ito po yung letter Y natin. No? Letter Y. Ito yung galing sa ating bibig. Ngayon, ito yung left ventricle natin do sa lungs ng aking anak. Ito sa right. Ngayon, ito yung wala. Dire-diretso na lang yan. Nawala yung isang ah, isang parang stem o isang ika nga line, no? Para sa right lang niya. So, dire-diretso lang ho yun. Ngayon, ito, yung daan ng kanyang ng pagkain, maniit, manipis lang. Ang sabi ko, pwede mag-adapt yung kanyang pagkain. Okay. Doon pa rin tayo sa comfort zone, no? Kasi kung pinili lang namin yung comfort zone ng aking anak, siguro hindi na ho siya lalaki o hindi na siya magmamature yung kanyang katawan. So sinabi ko, pakainin siya. There are time, there are times, kung kumakain siya ng, ano ba, unang kain niya ng mga rice no? Yeah. Kakain siya ng rice. Una, lugaw pa ang pinapakain namin. Lugaw-lugaw. Pagkatapos meron mga meat, vegetable, no? Pagkain talaga ng bata. Pero nung medyo tinuruan ko ng kumain ng kanin na medyo solid, hindi lugaw, sinusuka niya ho. Kasi mainit ang daanan Sinusuka niya. Mamaya sasabihin niya, gagano. Pasensya na ho sa kumakain, Sasabihin niya, gumagano siya. Okay, nandito na para tayo sa comfort zone.
Kung hindi ko siya pinakain, siguro hanggang ngayon gano'n pa rin siya. She's now 23 years old. Graduate na po siya ng marketing. Ngayon, kung hindi ko siya inalis doon sa kanyang comfort zone, siguro until now, hindi na nag-develop ang kanyang katawan because hindi na tamang nutrition ang kanyang pinapasok sa kanyang katawan. Yung kanyang, ang kanyang yung pag-adapt doon sa environment because of her lungs, eh hindi na po. Okay, hindi lang ho yan. Kinikwento ko na ho sa inyo ha, ang aking buhay, buhay ng anak ko. Nung grade 3 siya, napunaho namin. Yung mga kanyang kaklase, matatangkad. Siya, hanggang balikat lang. Sabi ng asawa ko, bakit ganon? Ang liit-liit niyang tignan. Pati pananalita niya, para akala mo bata pa rin. Okay, eto na ho. Pinatingin namin sa hospital. Sa doktor. Yes, sa endocrinologist. Ang sabi, meron siyang thyroid problem. Ito na. Kaya pala siya maliit. Meron siyang thyroid problem. Symptoms ng thyroid problem, kasi yung kanyang thyroid ho, dapat parang siyang butterfly na yung nakaspread yung wings. Yan yung thyroid natin. Yan ang normal thyroid natin. Para mag-produce ho siya ng hormones, no? Para mag-produce ng hormones, para magdikta ng ika nga ilang gaano karami mga ilalabas ng yung yung ibang hormones din. So magtulong-tulong ho yan. Eh dahil hindi ho nag full blown ang ang thyroid ng aking anak. Ano lang ho siya eh. Actually, meron siya parang kalahati lang o mas maliit pa sa kalahati ang pag-spread ng kanyang thyroid. So, ang laking bagay. Ano yung mga ano yung ito yung mga to? Ano yung mga masasabi mga symptoms? Isa sa mga symptoms ho, kung ano, naglalaglag ang kanyang buhok. Bukod doon sa kanyang na tangkad. Okay? Yung tangkad ho niya, nasa 4'9", 4'10". Hindi ko siya katangkaran. Ako po ay 5'8". No? Yung nanay niya, nasa 5. Okay lang, pa, halos pareho lang sa silang dalawa. Pero pagdating sa akin, no, wala. Malakas mo yung genes ho namin. Pero pagdating ko sa ganun, nagkaroon siya ng sakit. Ano na number 2? Yung hair niya, minsan kasi ako yung nagsusuklay nung bata siya, bago siya pumasok, no? Napupuna ko yung hair niya, bandang kaliwa, manipis. Bandang kanan, medyo makapal. Pangatlo, isa sa mga ano, lamigin. Madali ho siya lamigin. Pang-apat, ang dami no? Nagiging scaly yung kanyang balat. Parang ano, parang balat ng isda. Pagkatapos antukin, matamlay. Ayan yung mga symptoms niya. Nalaman na pala namin, hypothyroidism. Ibig sabihin, yung kanyang thyroid, kulang ang nilalabas ng glands.
Hypo ang tawag doon. Yung hyper, marami hong glands. Masama din naman ho yun. Nagiging laso naman ho yun. Yan tinatawag mga merong bosyo. No? Pero itong anak ko, kulang. Kagandahan ng science, ng technology ngayon, pwede hong hormone. Buong buhay niya na siya umiinom ng hormone. So time to time, papatingin namin sa doktor para malaman namin kung gaano kalaraming hormone ipapainom sa kanya. Comfort zone. Kung hindi ho namin nilabas siya, hindi ko pinakain ng tamang pagkain, hindi ko siya pinalaro, no? Siguro hanggang ngayon, alagain pa rin siya. Ngayon, isa sa mga pagkakataon na masasabi kong, ito na nasabi ko na ho sa inyo, yung kwento ng aking anak. Nabubuli ho yan dahil sa kanyang liit. Tinuruan ko siya. Maliit siya eh. Actually, kung tutuusin, mabangga nyo lang ho yan. Ramdam niya eh. Hindi ho siya yung, ito pa meron pa siyang meron pa ho siyang scoliosis. Ang dami naman sakit ng aking anak. Dahil siguro sinasabi niyo, ang dami naman sakit ng anak niyo. Ha? Bakit yung scoliosis? Ang scoliosis niya yung kanyang spinal column. Bumaluktot. Bakit bumaluktot? Dahil, di ba, meron tayong dalawang lungs, left and right. Ngayon, ang sinundan ng spinal niya, yung left. Kasi yun ang susuportahan niya eh. Kaya kung meron right and left, diretso ho yun. Pero yung aking anak, bumaling po ng konti papuntang kaliwa. Kaya minsan, masakit ang likod niya. Yun ang nangyari. So, marami hong sakit ang aking anak. Maraming So, I challenge you. Katulad ginagawa ni Paulo, challenge kayo. Never compare yourself to others. Because you will find yourself lesser or greater than others. Even sa mga ginagawa ng ginagawa mo. Baka sa tingin mo maliit lang yan. Pero hindi. No? Get out of your comfort zone. Push a little bit higher. Katulad ng ginawa ko sa aking anak. Push a little bit higher, anak. May sinasabi ko nga sa anak ko eh. Isa pa, ito pa. Yung pananalita niyo nung bata ko siya, akala mo baby. No? Yeah. Yung parang, yung tang niya, hindi niya mabuka mabuti. Yung hindi niya malaro mabuti yung tang. Yung dila. Di ba? Kasi tayo yung pananalita natin, di ba? Yung dila natin, adjustable. Sa kanya iba. Yung parang gano'n. Hello, Daddy. Ay, parang gumagano, yung parang dumidikit doon sa taas. Yung kanyang dila, yung doon sa atin, yung parang umaakyat. Hindi niya ma-twist agad. Hindi niya malaro. Kaya gumagano na. Alam mo, Daddy, yung mga ganyan. Ganon yung mga niya, yung salita niya. Although hindi niya sinasadya yun. Pero talagang natural ho yun. Apektado ho yun ng kanya thyroidism, hypothyroidism. Yan po ang aking anak. Okay. Sinabi ko sa kanya, no? Ito pa. Pagdating sa PE, paano yung PE? Physical education ng kanyang anak, ng eskwelahan. Paano yun? Tumatakbo ho siya, pero sinasabi ko ho sa teacher niya,
Huwag yung 'pag nakita niyong ika nga, parang mas pagod siya kaysa sa normal na pagod, pagpahingain niyo naman. Kasi hindi ho sanay tumakbo ho yung aking anak. Kung yung may ibang normal na tao nakakatakbo ng 5 kilometro, siguro sa kanya 2, 3. Kung mga ibang tao, yung isang yung mga bata, mabilis tumakbo. Mabilis naman siyang tumakbo pero hindi katulad ng bilis ng ibang tao. Mas mabagal ho siya. Okay. Meron pa, yung kanyang pag-iisip. Hindi ko sinasabing yung ano, ang aking anak, mahinang pag-iisip. Isa sa mga hypothyroidism, makakalimutin. Okay? Until now, makakalimutin ho siya. Nilalagay ko yung mga schedule, ano yung mga schedule mo. Yan ang panglaban ko. So, we have to get out of our comfort zone. Push a little bit higher. Kung yung comfort zone natin para ma-please lang natin yung ibang tao, hanggang doon lang yun. Pero we cannot please everybody. We have to move a little bit higher. Move fast. Kung halimbawa yung comfort zone mo, katulad ng aking comfort zone. Kasi akala ng aking asawa pag naglaro sa labas yung aking anak, no? Magkakasakit na naman. Baka maging fatal, no? Pero anong sinabi ko? Dapat labanan niya. Labanan niya yung ganun, no? Yun doon tayo ngayon ang masasabi kong get out of the comfort zone. Yun ang comfort zone natin. Adrian, medyo sandali. Anyway, okay. Dito tayo. I-shout out ko muna. Sandali. Yeah. Ako'y sinasabi ko sa inyo na yung unti-unti natin lumabas tayo sa comfort zone natin para hindi natin lang i-please yung ibang tao, para i-please din natin ang sarili natin. Ang comfort zone natin hindi lang para sa ibang tao, kundi yung comfort zone para ika nga lumabas tayo para sa sarili natin. Okay po. May konting na po tayo. Lord, nagpapasalamat po ako sa mga trials na binigay mo sa amin. Yung trials na pinakita mo sa amin na ako bilang isang ama ay tinaguyod ko ang aking anak. Lumabas ko kami sa kaming comfort zone para mapakita namin ang aming tiwala na binigay mo sa amin, Lord. Lord, ngayon, yung comfort zone ho niyan, tinataas po namin. Kayo na po ang bahala sa amin. As long as yung comfort zone namin ay para
ikalulugod sa ngalan mo. Amen. So, mga kaibigan, kami nagpapasalamat, no, sa inyo. Kami higa nga dahil sa inyo na nakikinig ho kayo dyan. Kami patutuloy po papagandahin ang aming programa dahil unti-unti ho namin aayusin ang programa namin. Ito po si John B. Javier, bukas ulit. Ipagpatuloy po natin yung talakayan natin tungkol sa disappointment, no? Yung takot sa mga ng pagbibigo nasa may ibang tao. Ito po si John B. Javier ang nagsasabing, not all things can do great things, but all can do small things with a greater love. Magandang hapon po.